GMRC 1, Quarter 2, Week 4, Day 1. Kasanayang pampagkatuto, nakakikilala ng mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatanda. Balik-aral. Ano ang ating huling pinag-aralan? Mahusay. Pagganyak. Alam niyo ba na ang pagtulong sa mga nakatatanda ay napakahalaga? Ngayon, pag-uusapan natin ang iba't ibang paraan kung paano tayo makatutulong sa ating mga lolo, lola at mga magulang. Ano ang ginagawa nyo sa bahay para matulungan si nanay o si tatay? Ano naman kayo nakatutulong kay lolo o kay lola? Ano ang nasa larawan? Ano naman ang nasa kasunod? Ginagawa mo rin ba ito? Ito naman. Ano po ang nakikita ninyo sa larawan? Para sa inyong role-playing, pumili ng ilang mag-aaral para magpakita ng mga simpleng gawain makatutulong sa nakatatanda gaya ng pagbubukas ng pinto, pag-abot ng gamit o pag-asikaso sa kanila. Tapos ng role-play, tanungin ang klase. Bakit mahalaga ang ganitong klaseng tulong? Ano ang nararamdaman ni lolo o lola kapag tinutulungan sila? Ngayong alam na natin kung paano tayo makatutulong sa ating mga nakatatanda, simulan natin ito sa ating mga bahay. Lagi nating tandaan, kahit maliliit na bagay, malaking tulong ito sa kanila. Paglalahad. Ang ating mga lolo, lola at iba pang mga nakatatanda ay mahalaga sa ating buhay. Maraming paraan para tayo ay makatulong sa kanila, lalo na sa mga simpleng gawain sa araw-araw. Halimbawa, maaari tayong mag-abot ng kanilang mga gamit, magbukas ng pinto, o kaya ay magligpit ng mesa pagkatapos kumain. Maaari din nating tulungan sila sa pag-aalaga ng halaman o sa pag-aayos ng mga bagay-bagay sa bahay. Mga maliliit na bagay na ito ay napakalaking tulong para sa kanila, lalo na't minsan ay mas mahirap na para sa kanila ang gumawa ng mabibigat na gawain. Tuwing tinutulungan natin sila, pinapakita natin na mahalaga sila at nirerespeto natin ang kanilang karanasan at kalagayan. Mahalaga na lagi tayong maging handa na tumulong sa mga nakatatanda sa kahit anong paraan na kaya natin. Tulad ng nasa larawan, pag-aabot ng mga pinagkainan sa inyong mga magulang o sa taong maghuhugas. Sa paglilinis sa bahay tulad ng pagwawalis. Pagtulong sa inyong mga magulang kapag sila ay may ginagawa.
Pag-akay sa mas matanda o lolo po ninyo kapag bumababa o umaakyat ng hagdanan. Papakita ng pagmamahal sa inyong mga lolo at lola. Pagpapasaya at pagtulong sa kanila. Para sa ating pagtatalakay, bakit mahalaga ang pagtulong sa mga nakatatanda? Alam niyo ba na mahalaga ang pagtulong sa mga nakatatanda sa ating mga pamilya? Ano kaya ang nararamdaman ng ating lolo, lola o mga magulang kapag tayo ay tumutulong sa kanila? Tama, ang mga nakatatanda ay madalas nangangailangan ng tulong dahil minsan hindi na nila magawa ng mag-isa ang ilang mga bagay na madali para sa atin. Maaari tayong magabot ng kanilang mga gamit o mag-asikaso kapag may kailangan sila. Isa pang paraan ay ang pagtulong sa paglilinis ng bahay o pag-aalaga ng kanilang mga alagang halaman. Sino ang nakatatanda sa inyong bahay na madalas ninyong natutulungan? Ano ang mga simpleng gawain na magagawa natin para matulungan sila? Ipapakita ang paggalang at pagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pagtulong. Napakahalaga ng maliliit na gawain tulad ng pagtulong sa pagligpit ng gamit, pag-aabot ng pagkain, o pag-aalay sa kanila, alalay sa kanila kapag naglalakad. Sa mga ganitong paraan, napapakita natin na mahalaga sila sa atin at handa tayong tumulong sa abot ng ating makakaya. Ano ang pakiramdam mo kapag natulungan mo ang isang nakatatanda? Sa tingin mo, ano naman ang pakiramdam nila? Para sa inyong pangkat, role-playing, tulong sa gawaing bahay. Gagawa ng maikling eksena ang pangkat kung saan ipinapakita nila ang pagtulong sa mga nakatatanda sa mga gawaing bahay tulad ng pagliligpit ng mesa, pag-aayos ng kama o pagwawalis ng sahig. At pagkatapos ng roleplay, tanungin ang mag-aaral, bakit mahalaga ang pagtulong sa mga nakatatanda sa gawaing bahay? Ang ikalawang grupo ay drawing, mga paraan ng pagtulong. Gawain, magdodrawing ang pangkat ng iba't ibang paraan kung paano nila natutulungan ang kanilang mga lolo, lola at mga magulang. Halimbawa, pag-aabot ng gamot, pag-aalaga ng halaman o pag-alalay sa paglalakad. Pagkatapos ng aktibidad, ipapakita ng bawat miyembro ang kanilang drawing at magbabahagi ng kung paano ito makatutulong sa mga nakatatanda. Katlong pangkat, storytelling, kwento ng pagtulong. Gawain, magsusulat o magkukwento ang bawat miyembro ng pangkat tungkol sa isang pagkakataon kung kailan sila nakatulong sa isang nakatatanda. Ang mga kwento ay maaring simpleng karanasan sa bahay,
Pagkatapos ng kwentuhan, tanungin ang pangkat. Ano ang naramdaman ninyo nang nakatulong kayo sa isang nakatatanda? Paano ito nakapagpasaya sa kanila? Para sa inyong gawa, basahin ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot. Bilugan ng titik ng maaaring gawin upang matulungan ang nakatatanda kapag siya ay nahihirapan sa paglalakad. A. Pabayaan siyang maglakad mag-isa. B. Alalayan siya habang naglalakad. C. Iwanan siya sa kanyang upuan. D. Takbuhan siya ng mabilis. 2. Paano ka makatutulong sa iyong lolo o lola kapag sila ay may dalang mabibigat na bagay? A. Maglaro sa labas. B. Tulungan silang buhatin ang mga dala nila. C. Magtago upang hindi makita. D. Manood lamang habang sila ay nagbubuhat. 3. Anong gawain ang makatutulong sa mga nakatatanda sa bahay? A. Magligpit ng mga gamit sa mesa pagkatapos kumain. B. Mag-iwan ng kalat sa sahig. C. Umiwas sa gawaing bahay. D. Matulog buong araw. Tamang gawin kapag nakita mong nahihirapan si Lola na buksan ang pintuan. A. Magkunwaring hindi mo siya nakikita. B. Sabihin sa kanya na maghintay na lamang. C. Buksan ang pinto para sa kanya. D. Takpan ang iyong mga mata. Paano mo mapapakita ang pagmamalasakit sa iyong mga nakatatanda? A. Tulungan sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain. B. Hindi pansinin kapag may kailangan sila. C. Pabayaan silang magtrabaho mag-isa. D. Magtago kapag may kailangan sila. Ang pagtulong sa mga nakatatanda ay isang mahalagang tungkulin. Ang simpleng mga gawain tulad ng pag-abot ng kanilang mga gamit, pag-aalaga sa kanila kapag may kailangan sila, at pagtulong sa mga gawaing bahay ay nagpapakita ng ating pagmamalasakit at respeto. Na paraan, napapagaan natin ang kanilang gawain at napaparamdam natin sa kanila na mahalaga sila. Lagi nating tandaan, ang pagtulong ay hindi lamang isang gawain, kundi isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa mga nakatatanda. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!